morning guys. So Red here from Jeep Dr. PH. So meron tayo ngayong i-review yung pambansang SUV ng Pilipinas. Toyota Fortuner. This is a 2022 Toyota Fortuner, not your typical Fortuner kasi ito yung second mula sa top of the line. Yung top of the line is the LTD pero ito is the Toyota Fortuner Q. Yung nakasanayan ninyo na Toyota Fortuner GNV na meron 2.5 liter diesel engine. Si Q kasi is merong 2.8 liter diesel engine. Ayan. 2.8 liter diesel engine din ang isang ito. Siyempre, 6-speed automatic transmission. So skip na natin guys yung mga medyo technical na bagay. Sinabi ko lang sa inyo kung anong size ng Toyota Fortuner Q. Pero sa exterior guys, kung titignan ninyo ang kaibahan ng Fortuner Q sa V tsaka sa G, unang-una yung bumper grills. Hindi ganyan na itsura ng V. Makikita nyo rito meron na tayong fog lamp dito, tapos meron tayong running light dito sa baba. Okay, yan yung isang kaibahan ng Q. Pati yung kanyang mags, hindi rin ganyan. Okay, iba yung mags ng G, iba rin yung itsura ng mags ng V, tapos yung Q is ganyan na itsura. Third thing na makikita niya sa exterior na kaibahan, may naka-usli rito, camera kasi yan. Camera kasi yan. So mamaya ko na ipapakita sa inyo yung feature na to, naka 360 camera to. Dito muna tayo sa labas, okay? So dito syempre, ang nagustuhan ko rin dito kay Fortuner Q, keyless na yan. Ito yung kanyang susi, dalawa. So hindi na natin kailangan laging ginagamit ang remote. Pinipindot na lang yan para mag-lock. Pag i-unlock, pinipindot din. Ayan. So diretso pasok na kayo ngayon sa loob. Guys, makikita ninyo, iba yung emblem na ginagamit kapag Q, iba rin yung kanyang grills. Tapos meron na naman dito, camera para naman sa ating front. So ikutan muna natin itong Fortuner Q na to. Actually guys, nakakatuwa rin kasing mag-drive ng Fortuner Q. Pero mamaya ako nasasabihin sa inyo yung mga negative things. Nga pala, unahan ko na kayo. This is my personal review. Bago ko i-review si Fortuner Q, hindi ko siya hiniram or ginamit ng isang araw tapos gumawa ko ng review. No. Pag ako gumagawa ng review guys, ginagamit ko siya for at least a week. Pinag-test drive ko siya ng malayo, mag-drive ako kung saan saan para maranasan ko guys kung ano yung pros and cons ng isang sasakyan. Okay, so pakita ko muna sa exterior niya. Muna sa exterior niya, para sa iba, brusco si Fortuner. Okay, pogi, yun na sinasabi nila. Tapos ito pa pala, another TK Fortuner Q, si V, meron din ito. Naka power liftgate. Ayan. So kailangan nyo na lang pindutin yung button niya sa likod para bumukas. Tapos dito tayo sa likod ngayon. Siyempre ipapakita ko na sa inyo ngayon agad kung ano yung isa sa ayoko sa isang Fortuner Q. Eto guys, yung kanyang third row seat na hanggang ngayon is disampay pa rin dito sa gilid. Alam natin na yung mga kalaban ni Fortuner na ibang SUV, lahat sila pumapaano na, level na sa flooring ng ating sasakyan. Pero si Fortuner Q hanggang ngayon sinasampay pa rin. So nagko-consume siya ng space. Buti na nga lang ang ginawa ni Fortuner ganito. Ito yan. Pero kasi siyang lock dito na nakasampay. Dati nga ang sampayan nito dito pa sa handle. Buti nagkaroon ng sariling sampayan ngayon itong upuan. Tapos ganito yan. Ayan. Dati yung upuan ni Fortuner Q, para maiangat mo, hilahin mo to, tapos iaangat mo ng kusa. Buti ngayon ang ginawa ni Fortuner ganito na. Pansin nyo, pag hinila nyo tong lever na to, may spring na natutulong sa inyo. Meron na siyang spring para hindi na mahirapan, mapababae, mapalalaki, madali nyo nang may sasabit ngayon yung inyong third row seat. Ayan. So ito, pag medyo masikip, luwagan nyo lang. Problem again, kapag napasobra yung luwag nyo rito, alog-alog yung upuan. Kaya kailangan pag sinampay nyo yan dyan, sikipan nyo. Kagaya nyan. Okay, kasi kapag hindi nyo sinikipan, maingay. Kala nyo, ano yung kumakalansing, ano yung maingay na yun. Okay? So ito, huwag kayo magalit sa akin ha. This is my personal view. Ayoko talaga ng nakasampay ang upuan dyan. Mas maganda pa rin yung naka-level na lang sa flooring. Tapos, ikot tayo. Sarado muna natin to. So nga pala, pinakita ko na sa inyo na open siya using yung button dito sa labas. Ayan. Takpan na lang natin yung plate number. Ito, meron pa siyang isang camera rito. This is the
fourth camera, yung ating rear camera. Fourth camera ng ating 360. Tapos dito, since nabubuksan na natin yung upuan ay yung pintuan galing sa likod, using the remote, pipindutin nyo lang. Actually dinidiinan pala to. Ayan, diinan nyo para bumukas gamit yung remote. Tapos pag sasara nyo naman, didiinan nyo rin ulit. Wait lang. Ayan, okay. Pagkatapos nyan, dito na tayo syempre sa loob. Kailangan nyo bang malaman kung ano size ng gulong? Pakita ko na rin. Ang size ng gulong nito guys is 265 60R 18. 265 60R 18 ang ginagamit na stock tires is Dunlop Grand Trek. Okay? Pasok tayo sa loob guys, no, sa kabila mami. Ayan. So dito na tayo guys sa interior ni Fortuner. Ayan. So makikita nyo, since second from top of the line variant si Q, ang kanyang upuan, power seats. Take note guys, ang pagka power seat nito, merong adjustment ng forward and backward. Yung reclining ng upuan, pwede rin. And hindi lang dito sa driver seat, pati yung passenger seat, power seats na rin yan. Okay? Tapos, pasok ka sa loob mami. Okay? So kagaya ng ibang sasakyan, yung tailgate ng Fortuner, tatlong way para mabuksan. Meron ka switch doon, meron tayo sa remote, at meron din dito. Ayan. Pipindutin nyo lang din yan para bumukas at sumara yung tailgate natin. Okay, pasok tayo mami sa loob. Okay. Siyempre, dahil Fortuner Q ito, makikita ninyo, push start na rin ang kanyang ignition. Okay? Tapos, tapakan nyo lang, start na yung ating makina. Makikita nyo rito sa interior, napakaganda. Yung kanyang combination ng plastic and leather na black. Tapos andito black din, napakaganda rin ang kanyang pinapakita. Tapos meron na rin ng Fortuner ng touchscreen na infotainment. Ang disadvantage lang nito, pakita ko na sa inyo, wala itong navigation. Okay? Menu. Makikita nyo wala kayong navigation dyan. Pero meron na rin tong Android Auto na pwede nyo i-connect yung cellphone ninyo para kung gagamit kayo ng ibang apps. Okay? May Android Auto na to. Pwede na rin ng Bluetooth. Okay? Pati sounds pwede na rin dito. Syempre. Tapos, pag nag-reverse, of course, makikita nyo dyan. Ayan yung sinasabi ko sa inyo kanina guys, na si Fortuner Q is naka 360 image. Ayan. Pakita ko sa inyo. Ayan, kapag nagda-drive kayo, ganyan yung itsura niya. Tapos merong button dito. Kung gusto niyo makita yung 360 view, pindutin nyo lang yan. Mapupunta kayo rito. Okay, ang kagandahan, ito makikita nyo yung front view natin. Tapos ito yung 360 image na nakikita natin. Top 360 image, top view. Ang ayoko lang dito sa camera ni Fortuner, okay, so wag nyo ako i-bash kasi totoo naman, malabo yung kanyang camera. Para kayong nanonood ng Japanese porn. Okay, so meron tayong mga ni-review noon na naka 360 camera, malinaw. Okay, next thing, hindi to nagre-record guys ha. This is for monitoring purposes only. Kapag dumadaan kayo sa mga masisikip, minsan madadaan kayo sa sobrang bumper to bumper traffic, tas gate-gatean, so malaking bagay din naman ang 360. Tapos ang disadvantage na naman, syempre, yung 360 camera ni Fortuner, hindi ninyo na isuswipe para maikot ninyo yung kanyang view. Okay, yung ibang sasakyan pwedeng iswipe. Okay, pero pwede nyo rin pala makita yung gilid niyan. Pindutin nyo ulit yung button, makikita nyo yung left na gilid kung may masasagi kayo or gutter. Sa right, ganun din. Ito naman syempre sa ating controls, makikita ninyo ang side mirror ng Fortuner is naka power fold na rin, pero hindi siya naka auto fold, na kapag nilock ninyo ang pinto magfo-fold na yung side mirror, hindi. So ito manually ninyong i-fold. Okay, kapag hindi niyo ito pinindot, syempre hindi siya tutupi. Okay, tapos ang kagandahan ngayon kay Fortuner, lahat ng bintana niya naka automatic up and down na. Kapag sinabing automatic, meron siyang option na pipindot mo lang, bababa konti, pero pwedeng pindutin mo siya, dire-diretso siyang bumababa. Dire-diretso rin siyang tumataas. Itong function na to, hindi lang to para sa driver side, pati yung passenger side natin. Isang pindot lang, bumababa na siya ng kusa. Isang pindot, umakit na siya ng kusa. Tapos, ito pa.
Since si Fortuner is equipped ng automatic transmission, makikita nyo rito sa ating panel, sa ating central console, park, reverse, neutral, drive, and then this is the sports mode or manual mode na tinatawag. Kapag nandyan tayo sa drive, syempre yung typical na driving ninyo na automatic, silinyador lang kayo na silinyador, andar na ng andar at kusya nang nagsishift yung ating transmission. Pero kapag nasa manual mode kayo or sports mode, makikita ninyo lalabas dito yung S. Ayan. So para pag upshift pataas, pag mag downshift pababa. Okay, pakita natin. Downshift muna natin hanggang primera, segunda, tercera, kwarta, quinta, sixta. 6 speed. Okay? Sa kagandahan dito, si Fortuner Q merong paddle shifters. Paddle shifters. So para saan ang paddle shifters? Para rin yan sa sports mode. Kung gusto niyo magdagdag, ito pakita mo, mas makikita rito. Ayan. Ito yung dagdag, ito yung bawas. Makikita nyo ngayon nasa 6th gear tayo. Bawas, 5th, 4th, 3rd, 2, 1. Okay? Dagdag dito sa kanan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay? So ito, pwede ninyong gamitin. Okay? Ano yung ayaw ko kay Fortuner? Ito, yung paddle shifters niya kasamang umiikot ng manibela. Mapapansin niyo, ito yung paddle shifters, sumasama siya pag umiikot. Okay? So kung nasanay kayo na yung increase is nandito or yung positive, kapag inikot nyo, nasa kaliwa na siya. Okay? Ayan. So syempre ang paddle shifters naman, ginagamit naman yan usually sa mga, kaya nga tinatawag na sports mode, yung diretsong kalsada lang. Dagdag, bawas, yung feeling racer ka, mga ganun lang naman yan eh. Hindi naman yan yung kapag habang umiikot ka, nagdadagdag ka, tapos uy, medyo babagal, babawas ka na naman, nagkapulo-pulopot na yung kamay mo. Yun lang naman yung ayoko sa paddle shifters ni Fortuner, kasi si Montero, ang paddle shifters niya naiiwan. Kahit naikot mo na ang manibela, ang positive niya nandito pa rin. Okay? Next thing, si Fortuner Q is meron na ring adaptive cruise control. Yung favorite kong controls kapag nasa expressway ako. Kasi pag nasa expressway ako guys, ayoko na apak ako ng apak sa preno at silinyador. Meron to guys. Meron. Uma-adapt din syempre si Fortuner sa mga high-tech features ng ibang sasakyan. So meron siyang adaptive cruise control. Ano yung adaptive cruise control? Para sa mga hindi nakakaalam, halimbawa isinet nyo sa 100. Kasi hindi natin masiset to guys eh. Hindi tayo makakapag-set, naka full stop tayo. Okay? Sayang nga eh, kung may pagkakataon pa ako, mapakita ko sa inyo yung adaptive cruise control ni Fortuner. Pero pag wala na, hayaan nyo na. Kinuwento ko na lang, okay? Si Fortuner Q, meron din siyang adaptive cruise control. Halimbawa, sinet nyo ng 100 ang speed ninyo. Tapos may sasakyan sa harap nyo. Ito kasi Fortuner, ito yung sasakyan sa harap nyo. Nakaset kayo ng 100. Kaso yung nasa harap nyo, 40 lang ang takbo. Takbong pogi, takbong chubby lang. Hindi niya yan sasalpukin. Hindi niya mahahampasin yan ng 100. 40 lang to, 40 ka lang din Fortuner. Pag umarangkada yan at naging 100 na ang takbo niyan, hahabulin ni Fortuner yan 100 na rin. Okay, ganun ang adaptive cruise control. Pag bumagal siya, from 100, nag-80 na lang siya. Sabi niya, ayoko na ng mabilis. May speed limit. Mag-80 rin yung Fortuner mo. Kusa siyang pepreno nang hindi mo inaapakan yung preno. Meron siya nun guys. Tapos meron din si Fortuner ng pre-collision detection. Pre-collision, para saan yon? Kapag halimbawa, isa kang kamote driver na nasa mabilis ka magpatakbo at biglang may nadetect si Fortuner na tatawid o kaya sasakyan na kakat, madedetect niya yon, magkakaroon siya ng alarm. Mag-a-alarm lang siya. Ang hindi ko lang sure kung kasama sa pre-collision detection ni Fortuner is yung nagbe-brake siya, kasi nung minsan na-experience ko nag-pre-collision detection siya, hindi ko naramdaman na nag-brake siya eh. Once lang kasi siya nangyari. Sa Everest ko kasi, kapag ka nagpe-pre-collision assist siya, kapag ka nag-alarm na siya, pumipreno rin yung Everest ko. Dito kasi once lang nangyari, pero hindi ko pa siya na-experience kung pumreno siya. Kasi naging alerto rin ako noon, pumreno rin naman agad ako. Okay? Tapos, lane keeping assist. Ito. Yung lane keeping assist may button dito. Makikita ninyo. Lane keeping assist. Lane departure ang tawag ni Fortuner. Lane departure alert turn on. Kapag ka merong linya yung kalsada, di ba may mga guhit-guhit sa kalsada natin, kapag ka lumalabas kayo sa linya, nag-a-alert din to. Tapos, syempre si Fortuner Q, meron siyang, eto mami,
Meron siyang eco mode para sa mga nagtitipid sa diesel. Meron siyang normal mode. At yung mga feeling racing, meron siyang sports mode. Pero ako guys, pag ginagamit ko to, syempre lagi lang ako naka normal mode. Tapos, eto, meron siyang mahiwagang lagayan ng baso sa mga mahilig magkape sa umaga. Ayan. Tapos eto, kung mapakita nyo to, itong part na to, this is the wireless charging function ni Fortuner. Pwede nyo yung i-off. Pag naka-off yung ilaw, hindi kayo mag-charge. Ngayon, kapag meron kayong cellphone na may capability na mag-wireless charging, papatong nyo lang dyan, mag-charge na. Pero kapag ang phone ninyo is walang capability na mag-charge ng wireless, ito, makikita ninyo, pumupula siya. Kasi itong phone ko, sorry, mamurahin, hindi po yan nakaka-charge ng wireless. Okay, kailangan po nito yung cable. Yung may mga iPhone. May mga iPhone dyan, sana all. Okay, tapos yan, ito dito naman sa kanyang harap meron kayong mini cooler dito. Bakit siya naging mini cooler? Actually hindi to lagayan ng documents guys. Ito ang glove box nyo na pwede nyo paglagayan ng documents. Ito is lagayan primarily ng inumin. Kapag gusto niyo mainumin, makikita niyo may vent dito yan. Kaya mararamdaman niyo may aircon. So kapag gusto niyo ng malamig ang inyong inumin, hindi naman sobrang lamig na parang chiller, kasi ano lang siya guys, kung ano lang yung temperature na nilalabas dito, yun din dito. Ang advantage lang talaga, hindi warm yung inyong iinumin. Okay? Next thing, meron kayong mahiwagang cup holder dyan at mahiwagang cup holder dito sa akin. Dalawa. Okay? So, ayan yung mga special features ni Fortuner. Ngayon, ito nga pala yung interior natin na merong mahiwagang sunglass holder, at yung mga ilaw niya, interior stock lights pa to guys, is naka LED light na siya. Okay, ngayon eto, pakita natin yung interior. Labas ka mami para may pakita mo yung second row natin. Ito yung another thing na nagustuhan ko about Fortuner, kasi ito naman yung hate na hate ko pagdating kay Everest. Yung third row seat, syempre kapag nakalatag na yan, hindi na kayo pwedeng dumaan sa likod para sumakay. Sasakay kayo from second row seat. So paano makapunta doon sa second row? Ihilahin nyo tong lever na to, papalikwas yung upuan, madaling pumasok ngayon sa loob. Everest ko hanggang dito lang, nakaganyan, kaya mahirap. Pero si Everest kasi pwede kasing i-abanting ganun. Okay? Pero mahirap pa rin kasi nga nakaharap pa rin yung upuan. Pero ito si Fortuner, bitin ko, pag mahirap pumasok sa loob, hilahin tong lever na to, babalikwas, madali nang makapasok ngayon dito sa loob. Okay? Tapos, pakita natin yung feature syempre dito sa likuran. Pasok tayo mami. Ayan. Dito sa likuran makikita mo, meron kayong cellphone charger dito, kaya hindi nyo na kailangan makipag-agawan sa driver. Tapos meron din ditong saksakan ulit para ngayon sa cigar lighter socket ninyo. Ayan. Tapos meron pang ashtray. Syempre yung inyong likod ng inyong driver and passenger, merong pocket dyan na pwede nyo paglagyan ng kung ano-ano. Tapos meron na ring sariling air vent ang passenger natin. Siyempre may sarili kayong controls. Okay? Pwede ninyong i-auto, pwede ninyong laksan. Meron rin kayong controls para sa mga ilaw ninyo. Ayan. Okay? Ang aircon nito hanggang likod guys, apat ito meron. Ayan. So nasabi ko na sa inyo yung almost everything na masasabi ko rito sa Fortuner. So remaining na lang kung ano pa yung ayoko sa Fortuner. Ito baka magalit sa akin yung mga naka Fortuner ha, or yung mga Toyota fanboys, pero this is, I'm just telling yung personal experience ko. Isa pang ayoko kay Toyota, matigas ang manibela. Yes, naka hydraulic power steering si Toyota, pero please Toyota boys, aminin nyo naman, matigas naman talaga yung manibela nyo eh. Matigas. Okay. Tapos second thing, matagtag. Matagtag si Fortuner. Yes, matibay ang pangilalim ni Fortuner, pero let's admit, matagtag po talaga sila. Next thing, dito kay Fortuner, pag nagdadrive ako, hindi ako masyadong nakakatagal. Pag masyado nang mahaba ang biyahe, ang sakit na ng binti ko. Kasi yung pedal ni Fortuner, sa ibang sasakyan, kung nakaganyan ang paa mo, kay Fortuner nakaganon. Masyadong mataas. Kaya tuloy ang sakit nung dito ko, oh. Ang sakit ng dito ko. Kasi masyadong, syempre pag nakaganon ka lagi, kahit sa kamay, oh, pag nakaganon ka, sakit dito, oh. Diba? Ganon. Ganon. So, dito sumasakit sa'yo sa paa. Okay? Pero kapag medyo relax yung paa mo, konti lang yung tension dito, ganon. Okay? So, yun lang naman, yung mga sinasabi ko na ayoko pagdating kay Fortuner. So, ito is based sa personal experience ko, personal driving
ako for about a week. Kaya nasabi ko yung mga comments na to, okay? Syempre, hindi naman pwedeng matapos ang video na to nang hindi ko masasabi sa inyo kung malakas ba sa consumption si Fortuner o hindi. Guys, gumawa ako ng fuel consumption test ni Toyota Fortuner Q. At imagine guys, panoorin nyo na lang yung video na yan. Impressive yung kanyang fuel consumption. Yun lang yung masasabi ko, impressive. Hindi ko sasabihin muna sa inyo kung ilang kilometer per liter. Panoorin nyo na lang yung video na yan for a detailed explanation. Pero this is a 2.8 diesel engine. 2.8 ito Syempre ang mga na-drive ko na diesel engine is Fortuner, Everest na 2.2, Montero na 2.4. Pero itong si Fortuner Q na meron 2.8 consumption, impressive. Kung gusto niyo malaman kung gaano ka-impressive, panoorin niyo yung video na yan. So kung i-rate ko si Fortuner, kasi ako guys, pag nagre-rate ako ng sasakyan, baka sabihin ng iba bias ako. Pag nagre-rate kasi ako ng sasakyan, I always prefer comfort. That is my number one thing sa pagpili ng isang sasakyan, comfort. Kasi ako hindi ako takot kung maraming repairs, kung maraming kailangan gawin o ma-maintenance, hindi Kasi mekaniko ako. Number one lagi sa akin, comfort, stability, tapos yung drivability. Okay, yun yung laging number one sa akin. Okay, so kung magbabasihan natin lahat yon at i-rank ko si Fortuner from 1 to 10, siguro I will rate Fortuner for a 7 sa akin. 7 out of 10 si Fortuner sa akin. Kasi nga ayoko na matagtag, ayoko na matigas yung manibela, ayoko na nasasaktan yung binti ko. Sa totoo lang, gusto ko talaga guys, komportable ako. Yun naman yung number one reason kung bakit ako bumili ng sasakyan. Comfort. Okay, komportable. And guys, so nasabi ko na sa inyo guys yung honest review ko about this Toyota Fortuner. Inabutan na kami ng ulan. Maraming salamat guys sa inyong panonood. At comment nyo sa baba kung ano ulit yung susunod na sasakyan na gusto nyo i-review natin. Subukan natin gamitin yun for a week para magkaroon tayo ng unbiased na review. Salamat po!